Magandang hapon po sa inyong lahat. Upang mabigyan ng pagkakataon ang iba na nagnanais mag-alay ng pasasalamat sa Panginoon sa offertory, bukod sa mga nagpamisa, mayroon pong mga alay pasasalamat envelopes na ipinamimigay sa may pintuan ng ating simbahan. Mangyari lamang po ang mga may alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ng pari, at pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas din ng pari. Mangyari lamang po na paki-turn off o ilagay sa silent mode ang ating mga cellphones. Maraming salamat po. Ang lahat po ay lumuhod para sa mga panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa banal na awa ng Diyos. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Amen. Panalangin sa intensyon ng banal na Papa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po ang lahat at awitin po natin ang pambansang awit. Maupo muna po ang lahat.
Si Jesus ay ipinako ng mga Hudyo sa krus, ngunit muli siyang nabuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Si Jesus ay muling nabuhay upang maging mga anak tayo ng Ama. Ngayon ang dakilang araw, ipinagbubunyi natin ang muling pagkabuhay ng ating manunubos. Muli siyang nabuhay, kaya't ang tao ay maaari ng mabuhay ayon sa panukala ng Amang nagmamahal ng walang maliw. Sa banal na misa, purihin natin ang Panginoon sa kanyang ginagawang pagliligtas sa atin. Alleluia, Alleluia. Ang mangunguna po sa ating pag-awit sa banal na misa ay ang Acts 1:12 choir. Ang lahat po ay inaanyayahang makiisa at malakas na tumugon sa banal na pagdiriwang sa pangunguna ni Father Gary Toribio. Ang lahat po ay tumayo at awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Puri't palakpakan po natin si Jesucristong muling nabuhay. Ito ang araw na pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ang pinakamahalagang araw para sa ating mga Kristiyano. Halina at papurihan natin ang Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagkapanibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay maupo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ating natutunghayan ang pangangaral ni Pedro Apostol tungkol sa Panginoong muling nabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, "Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunpaman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kung hindi sa amin lamang na noon pa'y unang pinili ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta na kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Tugon sa Salmo. Araw ngayon ang may kapal, magalang tayo't magdiwang. Tugon. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay nakapagtatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Tugon. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibakas sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Tugon.
bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, tugon. Sa ikalawang pagbasa, ipinahayag sa atin na tayo'y dapat na buhay na ayon sa buhay na kaloob ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Sa gabing ito, ating natutunghayan ang pagpapakita ng Panginoon sa mga disipulo sa Emmaus at kung paano nakilala siya sa paghahati ng tinapay. Ang lahat po ay tumayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang layong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang pangyayari at samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tiyanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang alay Cleopas, kailamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus.
Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano din ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat na ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinagkapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at tumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Easter po sa inyong lahat. Pakibati naman po yung katabi ninyo ng Happy Easter. Mga kapatid, ang araw na ito ay masasabi nating isang masayang araw. Bagamat dito sa Pilipinas, mainit na araw ito. Sapagkat sa ating mga Kristiyano, ang totoo po, ito ang pinakamahalaga at pinakamatandang kapistahan sa ating simbahan. Bukod sa kahit anuman pong kapistahan, ito ang pinakamahalagang araw para sa ating lahat. Ang totoo, bagamat masaya tayong nagdiriwang ng Pasko, ng pagsilang ng Panginoon, mas mahalaga po ang araw na ito. Ito ang pinakamahalagang araw sa ating mga Kristiyano, ang araw kung kailan muling nabuhay ang Panginoon. Kaya nga po tinatawag ang linggo ng muling pagkabuhay bilang araw ng pananampalataya at araw ng pag-asa. Una, ito'y tinatawag na araw ng pananampalataya sapagkat dito po nakabase ang pananampalataya nating mga Kristiyano. Na ang totoo, ang buong buhay ng Panginoon ay dito nakasalalay sa bandang huli kung saan siya'y muling nabuhay. Dahil ang totoo po, katulad ni Jesus, marami naman pong mga tao na pinanganak na mabuti. Kung si Jesus ay mabuti, marami naman ng mga taong panahon niya pinanganak na mabuti. Kung si Jesucristo ay nangaral, maraming katulad rin ni Jesus noong panahon niya nangaral tungkol sa salita ng Diyos. Kung si Jesucristo ay naghirap, maraming mga tao at mga Hudyo noong panahon niya ang naghihirap sapagkat sila'y sinisiil ng mga Romano. At kung si Jesus po'y ipinako sa krus, normal na pong gawain ng mga Romano nung mga panahong iyon ang magpako sa krus ng mga tao. Sapagkat ito yung kanilang tinatawag na capital punishment sa kanilang mga hindi kalahi. Kapag hindi ka Romano at ikay paparusahan nila, ang pinakamabigat na parusa, ikaw ay ipako sa krus. Kaya nga masasabi natin, halos wala namang kakaiba kay Jesus. Ang pinagdiriwang natin ngayon, ang pinakakaiba sa lahat at siyang sentro ng ating pananampalataya. Na bagamat maraming nabuhay na mabuti katulad ni Jesus, o nga bagamat maraming nangaral, maraming naghirap para sa bayan at ipinako sa krus, tanging si Jesus ang tinutukoy natin na muling nabuhay para sa atin, kaya binabahaginan niya tayo ng
kaligtasan. Kaya nga po ang pananampalataya nating Kristiyano ay ito ang pinakasentro, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. At ito rin po ang dahilan kung bakit tuwing araw ng linggo tayo ay nagsisimba. May mga tao pong nagtatanong, Father, napag-alaman ko po, yung mga Hudyo pala, Sabado pala nagsisimba o pumupunta sa kanilang mga sinagoga. Sabado at pala ang araw ng Panginoon. Ang salitang Sabado po, galing yan sa salitang Sabat, sapagkat ito ang araw ng pamamahinga ng mga Hudyo. Bakit tayo pong mga Kristiyano, linggo po tayo nagsisimba? Aba, dapat alam po natin ang sagot yan. Bagamat nung unang panahon ng araw ng pamamahinga, ang araw ng Panginoon ay araw ng Sabado, nang muling mabuhay ang ating Panginoon mula sa kamatayan. Ang araw ng linggo, ang tinatawag na bagong araw ng pamamahinga, ang bagong araw ng Panginoon, sapagkat sa araw na ito, muling nabuhay si Kristo. Kaya nga po napakahalaga sa atin ang araw ng linggo. At ngayong linggong ito ang pinakamahalagang linggo sa lahat, ang linggo ng kanyang muling pagkabuhay. Alam po ninyo, mahalagang tayo nagdiriwang ng araw ng linggo, sapagkat ito po ang araw na pinakikita natin at inaalala ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Na sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay binabahaginan niya ng kanyang pagmamahal at kaligtasan. Alam niyo po, yung mga kabataan ngayon nakaimbento ng salita. Kayo pong mga may edad na po ng kaunti na merong asawa, siguro po nung magkasintahan kayo ng asawa ninyo, wala namang kayong tinatawag nung araw na mansari. Pero yung mga kabataan po natin ngayon nakaimbento. Kahit tingnan niyo po sa diksyonaryo, wala namang mansari. Ang nakalagay lang sa diksyonaryo, anniversary. Kung kailan kayo nagdiriwang ng inyong pagmamahalan. Pero ngayon, tanongin niyo po yung mga anak ninyo, lalo na yung mga dalaga at binata, kapag may boyfriend po yan o girlfriend, nako, nagdiriwang yan ng mansari. Minsan tinatanong ko po yung mga kabataan, ano ba ako yung mansari? Wala naman yan sa dictionary. May Father, yan po yung araw kung kailan kami naging mag-boyfriend. Yan po yung araw na sinagot ko po yung boyfriend ko. Kaya nga po tuwing 1, dahil 1 ko po siya sinagot, buwan-buwan nagdiriwang kami at inaalala namin yung kanyang pagmamahal, ang aming pagmamahal sa isa't isa. Sabi ko, paano kapag 31 mo sa sinagot? May mga buwan naman na walang 31. Ay, ang sinagot na rin po ako. Ang sabi sa akin, Father, mas maganda yan. Pwedeng mamili, pwedeng 30, pwedeng 1. Ipagdiwang ang aming pagmamahalan. Ang mahalaga, nagdiriwang kami ng mansari. Buwan-buwan, inaalala namin ang araw na nagsimula ang aming relasyon. Pero alam nyo mga kapatid, ang totoo, mas matindi tayong mga Kristiyano. Kung ang mga mag-asawa, merong anniversary, ang mag-boyfriend ngayon, may mansari, mas matindi tayo. Bakit po? Meron po tayong wiksari. Ano po yung wiksari? Tuwing araw ng linggo, kaya kayo nagsisimba, ay sapagat ito ang araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung paanong sa Ebanghelyo, nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay at siya'y naalala. Kapag nagsisimba tayo tuwing araw ng linggo, inaalala natin si Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga ang bawat araw ng linggo, katulad ng linggo ng muling pagkabuhay, ay araw ng pananampalataya. Pangalawang bagay, ay tinatawag rin po ito bilang araw ng pag-asa, na kung saan ang linggo ng muling pagkabuhay ang bukal rin ng pag-asa nating mga Kristiyano. Nabatid natin, bagamat mayroong paghihirap katulad ng Panginoon, mayroon palang pag-asa ng muling pagkabuhay. Kahit meron ding kamatayan sa buhay natin, meron din tayong pag-asa ng muling pagkabuhay. Tayo pong mga Pilipino, hinahangaan po ng ibang mga tao o ng mga banyaga. Kapag nakikita po tayo, kahit tayo nabagyo na, o kaya nasunugan, tingnan niyo po yung mga Pilipino kapag tinampalan ng camera, yung iba kumakaway-kaway pa. Kapag meron pa kayong mahal sa buhay na nakaburol, tingnan niyo po ang nangyayari. Di tayo mga Pilipino, may kwentuhan pa.
Yung iba nga, nagbibidyoke pa. At walang kamatayang kwentuhan ng magagandang alaala ng buhay ng ating mahal sa buhay. Sapagkat maliwanag po sa ating mga Pilipino, ang sabi natin, habang may buhay, may pag-asa. Pero ang totoo, tayong mga Pilipinong Kristiyano, mas matindi pa po rito. Kung ang karaniwang Pilipino sinasabi, habang may buhay, may pag-asa, ang paniniwala nating mga Pilipinong Kristiyano, kahit sa kamatayan, mayroong pa ring pag-asa. Sapagkat kahit ang kapangyarihan ng kamatayan ay nagapi na ni Jesucristong muling nabuhay. Kaya nga po kung nagsisimba tayo ngayon, bagamat linggo na ng muling pagkabuhay, parang Biyernes Santo pa rin ang buhay mo. Ano ibig sabing Biyernes Santo ang buhay mo? Aba, marami ka pa rin krus. May krus ng utang. Nako, malapit na naman ang enrollment ng mga anak ninyo sa darating na pasukan. Ang dami pa rin utang. Maaring krus ng sa pagmamahal. Aba, tapos na ang Biyernes Santo, sawi ka pa rin sa pag-ibig. Ikaw pa rin walang love life. O kaya, meron kang krus ng iyong pamilya. Ang krus mo halimbawa, asawa mo, naku, lagi mong krus yan. O kaya, krus mo yung mga anak mo. O krus mo yung mga kapatid mo. Aba, tandaan natin, sa gitna ng ating paghihirap, sa gitna ng ating mga krus, mayroong pag-asa ng muling pagkabuhay. Kaya nagsusumikap tayong maging tapat kay Jesus. Kahit maghirap tayo sa buhay na ito, nananatili tayong tapat kay Jesus hanggang sa oras ng kamatayan, sapagkat naniniwala tayo kung magiging tapat tayo sa Kanya, mayroong pag-asa ng muling pagkabuhay. Kaya nga po sa pag-isimba natin ngayon, sa araw na ito, ang pinakamahalagang linggo sa lahat ng linggo, ang linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Hilingin natin kay Jesus na muling nabuhay. Sana nga tayong Kanyang mga alagad, bigyan niya ng matatag na pananampalataya at pabukali niya sa atin ang tunay na pag-asa. Sa gitna ng mga problema natin sa buhay, lagi sana tayong manampalataya sa Panginoon. Sa gitna ng mga krus natin sa buhay, lagi sana tayong magkaroon ng pag-asa kay Kristong nagapi kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Tayo sanang mga nagdiriwang ng Kanyang muling pagkabuhay ay pagpalain ni Jesucristong nabuhay mula sa kamatayan. Amen. Sasagawa po natin ang pag-asariwa sa ating mga pangako sa binyag. Tayo po'y magsitayo. Diyos, bilang maasahang kaanib ng Kanyang banal na simbahang Katolika, kung kayo ay makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng Kanyang angkan, pakisagutin nyo itong tatlong katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo wag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay
Kay Kristong Panginoon ng buhay, ating ipanalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Panginoong Jesus, liwanag na nangniningning sa kadiliman, inakay mo sa buhay ang iyong sambayanan at pinagkalooban ng biyaya ng kabanalan ang aming marupok na kalikasan. Maipagdiwang nawa namin ang araw na ito bilang papuri sa iyong kadakilaan. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Panginoon, tinahak mo ang landas ng pagpapakasakit at pagkamatay. Makihati nawa kami sa iyong paghihirap at kamatayan, at muling mabuhay upang makibahagi sa iyong kaluwalhatian. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Anak ng Ama, aming Panginoon at kapatid, hinirang mo kami bilang kalipunan ng mga pari para sa Diyos, ang aming masayang alay ng papuri sa iyo, naway aming maihandog, kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Hari ng kaluwalhatian, hinihintay namin ang dakilang araw ng iyong mabunying pagdating. Mamasdan nawa namin ang iyong mukha ng harapan at magbagong anyo ayon sa iyong wangis. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Tahimik nating banggitin sa ating Panginoon ang ating mga personal na panalangin at kahilingan sa Kanya. Panginoong Yesus, sa pamagitan ng iyong pagkabuhay, nabuwag ang kapangyarihan ng kamatayan. Minagsun mo para sa amin ang landas ng buhay na walang hanggan. Ang pagdiriwang namin ngayong ginaganap ay magpanibago nawa sa pamuhay naming lahat sa tulong ng Espiritong sa amin nagliliwanag. Sa iyong pamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay maupo para sa paghahanda sa pag-aalay. Mangyari lamang po na ang may alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ng pari at pagkatapos ay babalik na sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas ng pari.
Tumayo Manalangin na po kayo ang mga lahat. kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipang nagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ng tuon ng anak mong mahal, para sa muling pagsilang at pakikinamang ng iyong sambayanan, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang pag-aay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupi. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, at ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay rito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Jesus na muling nabuhay, sama-sama nating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming binananabika ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayin po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Happy Easter, Happy Easter. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pwede ba ulitin natin? Pwede ba sabihin sa katabi mo? Sa ito po ako makulit. No? Kaya ko lang inuulit ay dahil ko rin madali ay po may sabi niya. Kaya pati po ako madali makalimot. Walang pangalan natin ang Panginoon. Kaya ang mensahe ko sa atin naman, ang mensahe ang mahalaga sa buhay ay kapag po ako ay nagpapilihan, gumagamit ako ng salita para lang hindi ko makalimutan. Yan ang audience participation. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano nga po ang mensahe? Ang kasiyahan po namin ay makita kayo na magaan ang pasanin na haharap ninyo ang mga pagsubok sa buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat sa kabutihan mo. Bigyang pagkakataon na siya'y makapiling. Kahit nasa maikling panahon. Paalam, mahal naming pura paroko. Dama namin ang kabutihan mo. Mga naituro ng mensahe mo, mananatili ito sa puso ko. Salamat, marami pong salamat. Galay po tayo ng ilang sandaling katahimikan at ipagdasal po natin ang kapayapaan ng kaluluwa ng ating pura paroko, si Monsignor Man. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa ipinagdiriwang naming Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ating mundaos-pusong pasalamat sa lahat na naging bahagi na ating banal na misa, ang mga naganda para rito, mga nag-aalay at mga naglingkod. At tayong lahat po na naririto ngayon, palakpakan natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Yuko niyong mga ulo at tumingin ng pagpapala mula sa Diyos. Sa dakilang kapisang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa lahat ng kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusinawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagkapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ng maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo't patnubayan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Purihin natin ang Panginoon.